kanina kung nagkabalikan na ba sila. Yung kanina, nung napanood mo yung vlog na yon, Oo. o ano sabi niya? Ayun, sagot. Hindi lang po natuloy yung kasal, pero Teka muna, kasi baka ako ang malagay sa balag ng alanganin nito Isipin ko sandali. Teka muna mga ka-business, parang wala nga ganun ano? Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. Kumusta po kayo? At sa pagkakataong ito ay makakasama natin siyempre si Mama Ka-Business at si Jinky. Po mga ka-business. So ayan na mga ka-business, sa mga nakaraang uploads natin ay nakita natin doon si Jinky. Yung unang pagkakataon po, nung siya ay pumasyal dito at meron nga pong bonding moments sila ng mga M's at ng iba pang mga kagwangs. Sa pagkakataon po na yon ay hindi nyo kami nakita sa video ni Mama Ka-Business sa dahilang si Mama Ka-Business po kasi ay merong practice o meron siyang gampanin kasi sa church, no? At alam naman po ni Jinky yon dahil tumawag sa amin yung mga kagwang sa mga M's yung pagkakataon na yon. At ako naman po sa pagkakataon na yon ay meron akong mahalagang pinagkaabalahan talaga na kailangan kong tutukan. Nandun ako sa editing. Ano po, dahil nga po yung ating ginagawang teleserye, bukod sa idinidirect natin during sa pag-shoot, ay gayon din naman syempre sa pag-edit. Kasi syempre kailangan ay maipalabas natin yung mga video o yung mapapanood ninyo ayon sa panukala at gusto ng director, no? Ganun po kasi yun. Siyempre kailangan natin i-guide si Daryl at si Boss Dave po kasi ay nag-i-school na. Alright, so ngayon mga ka-business, nabasa namin yung inyong mga komento sa mga nakaraan natin mga uploads. Actually ay meron na tayong 3 uploads, no? Na kasama si Jinky na yung 3 yun ay wala pa rin kami ni Mama Ka-Business at maraming nagtatanong na kung ano ang masasabi namin, bakit hindi pa kami nagsasalita, si Mama Ka-Business at saka ang inyong abang lingkod, ako nga po, patungkol sa sitwasyon ni Bong at saka ni Jinky. Alright, so ito po mga ka-business naming minamahal, sa amin po ni Mama Ka-Business, ito dito sa kabuuan ng Ka-Business family, ay bukas po ang aming tahanan sa lahat ng mga kababayan natin na nagnanais pumunta rito. It's either subscribers mula sa ibayong dagat o hindi kaya mga subscriber na mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at gayon din po no sa mga dati nating mga nakasama na hindi na natin kasama sa ngayon ay madalas na pagkakataon na ibubulalas ko po sa inyo at na ipapahayag ko po na nananatiling bukas ang aming tahanan sa sino mang gusto na bumisita, pumasyal, mangumusta dito sa amin. Ano po? So, si Jinky ay hindi naman lingid sa ating lahat na merong mga pangyayari sa nakaraan na pare-parehas tayong nagkaroon ng malaking question mark sa ating isipan. Bukod doon ay hindi maiwasan na nasaling ang ating kanya-kanyang mga damdamin dahil sa biglaang pangyayari o pagbabago ng kanyang pasya batay doon sa kanyang mga naging pahayag
sa una nating mga vlogs pa, no, na patungkol nga po sa relasyon nilang dalawa ni Bong. Okay. So ngayon po mga ka-business naming minamahal, sa ganang amin ni Mama ka-business ay hindi marapat na hindi tayo magpakita ng tamang pakikipagkapwa-tao. Ano po, anuman ang sabihin na nating mga nangyari sa nakaraan, no? Gaano man ito kabigat, nagdidepende kung paano natin ito hinahandle o tinatanggap. Para sa amin, once na ikay pumunta rito, ay tatratuhin ka namin ng maayos. Ano po si Jinky, bagaman na hindi namin nakadaop ang palad sa pagkakataon na yon, ay tao na pumunta po rito. Okay? Kung ano man ang mga nagiging isipan ng ating mga mahal na viewers, ay karapatan niyo po yan. Ano man ang inyong mga nagiging opinyon at saka naiisip, ay karapatan niyo po yan. Ano po? At wala kaming karapatan na kayo po ay sagkaan. Sa ganang amin, muli po ay pumunta rito bilang tao, naturalmente pakikitunguhan natin ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Okay, sana naging malinaw po yan. Ngayon po, mga ka-business, doon naman sa tanong, o hindi kaya ay pare-parehas nating mga nagiging tanong, bakit? Ano nangyari? Kasi, kung pagbabatayan natin ang huling pangyayari o doon sa huling vlog natin patungkol kay Bong at saka kay Jinky, ay talaga naman, yun ang iyong itatanong. Bakit? Ano nangyari? Ba't andyan si Jinky? Ano to? Diba, no? Ayun ang mga nasa title ko tsaka thumbnail. At yung tatlong video na in-upload po natin ay ipinagmalasakit po yun ng aking mga kagwangs. Salamat na marami, no? Kila Intoy, at saka sa mga M's, at saka sa lahat ng mga kagwangs, no? Maraming salamat sa inyo mga anak ha, at saka sa mga M's, maraming salamat. Okay. At yung pong tatlong video na yon ay sa isang araw nangyari. Ano po? Hinati-hati natin para hindi naman din maumay ang ating mga viewers, para hindi ganun kahaba. Okay? At, syempre, para karagdagang revenue din po yun Ano po, sa panig namin. At the same time, ay wag naman sana po naisipin na para kaming naging bastos kay Jinky na hindi namin hinarap. Sabihin ko nga po sa inyo, yung tatlong uploaded videos na yon ay sa isang araw po nangyari. Ang ibig sabihin ay naturalmente si Mama ka-business, kung meron mang gampanin sa church, hindi naman po pwedeng hindi uuwi. Ano po? At ganun din naman ako. Bagaman nasa editing room ako, hindi naman ibig sabihin na hindi matatapos yon at hindi na wala na kaming oras para harapin si GK. Lamang mga ka-business ay noong may pagkakataon na para harapin namin si Jinky, ay siya naman yung tagpo na kung di ako nagkakamali ay yun yung paalis na tong paalis na. Ibig sabihin ihahatid na si Jinky. Katunayan po mga ka-business na kami po ay naging maayos ang pakikitungo, ay pinahatid nga po di ba? Bagaman wala na lang kami roon sa frame, no? O doon sa video hindi na kami nakasama kasi minabuti ko na rin po na pag-aralan muna at pag-isipan ang mga nangyayari bago magpakita sa vlog na kasama si Jinky o hindi kaya si Bong. Ano po? At hindi nyo po maalis sa amin yun na kailangan ay mag-isip muna, pag-aralan muna, bulay-bulayin muna
Basta kaya ang importante sa amin ni Mama Ka-Business sa pagkakataon na yon ay nagawa namin ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Ngayon, nandito si Jinky ay kakausapin natin siya dahil siya lang naman talaga ang makakasagot niyan kung bakit nandito siya ulit at ano ang mga pwede nating aabangan sa darating o sa hinaharap patungkol kay Bong at saka kay Jinky. Kasi maging kami po, yung Mama Ka-Business ay hindi rin namin alam. Ano po? At andun yung katotohanan na wala rin naman kasi kami sa posisyon ni Mama Ka-Business para ika nga ay pangunahan si Bong at saka si Jinky kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ngayon. Okay? So, bago natin kausapin si Jinky at tanungin ay gusto ko lang po sana magbigay linaw. Paalala sa iyo, Jinky, yayamang ikaw ay pumapayag na ma-vlog, no? At ito ay bukal sa puso mo. At salamat din dahil nagbigay ka rin ng pahintulot na may upload yung video, yung 3 video na nauna na ang nag-vlog ay mga MC at saka yung mga kagwangs. Ano po, so sana naging malinaw po yan ha, may pahintulot po. Ibig sabihin, hindi po ako nagsariling kalooban na kumbaga ura-urada ay upload agad para kumita. Hindi po ha, nagbigay galang po ako sa tao. Okay. So ngayon na, paalala lang ha, bawat tanong namin ni Mama Ka-Business ay pakisuyo lang. Sagutin mo ng totoo kung ano ang nilalaman ng puso mo at kung ano yung plano mo at pakiusap, walang anumang pagkukunwari, ha? Pasintabi sa iyo anak ha, wag mo naman sana mami-misinterpret. Ito ay para rin sa kapakanan mo kasi. Bakit? Kasi naka-vlog tayo na. Itong vlog na ito ay isang pruweba pagdating sa hinaharap kung sakali man sino man sa atin ay nagpahayag, nagsalita ng anumang bagay at hindi tinupad o hindi ginawa. Ibig sabihin ay nagsinungaling. It's either kami ni Mama Ka-Business o ikaw ay pwedeng questionin talaga naman ng ating mga mahal na manunood. Yun talaga ang hahanapin nila sa atin. At karapatan nila yon, Okay? Sana maging malinaw yan, ha? At, okay. So, bago natin simulan, si Mama Ka-Business muna, pakinggan natin at kung ano yung kanya gusto rin sabihin muna. Yun. Tanong ko lang ay Jinky, tanong ko lang. Magsisimula na ba tayo sa pagtatanong? Ako pwede na. Hindi. Sabi ko kasi kung meron ka pang... Ako may sabihin ako sa kanya, sa mga sa viewers, Yun. bago natin simulan ng pagtatanong. Yun po mga ka-business, pwede po kasi syempre, masasabi ko lang din kay Jinky kasi siya ay nagpakumbaba naman si Jinky. So, hindi naman po pwedeng yung nagpapakumbaba na yung tao ay hindi natin siya kakausapin. Ano po kasi kami dito, kung ano yung welcome naman po sila, siya pumunta rito, yun naman ang sabi ko sa kanya noon, di ba po, na alam mo mangyari sa iyo, welcome ka pa rin sa aming bahay. Kaya, minsan nga po, nagchat-chat din siya sa akin, sinasagot ko naman siya ng kamusta. Kaya, ngayon, nandito siya, nangangamusta siya na, kamusta na si Bong. Sabi ko sa kanya, nasa sa inyo ni Bong yan, kung anong plano yung dalawa, kung ano ba talaga ang gusto niyo parehas. Ngayon, kung ano man yung plano nilang dalawa ni Bong, andito lang kami para sa kanila ay mag-guide. Yes, okay. So, yun lang. Okay, so sana naging malinaw po yan, ha. Pasensya na kayo mga ka-business. Hindi po kasi talaga kami mapagtanim, ng sama ng loob. Oo, merong mga kababayan, mga kapwa-tao natin na nakakagawa ng hindi maganda sa atin, sa amin. Pero
once kasi na nagpakumbaba, lumapit na eh, di ba? Sino tayo? Di ba mga kabisnes? Para, ano yun, di ba? Pagtataasan pa ba natin ang kilay yun? Eh napakapangit naman na ugali o pagkatao yung ganoon. Kaya na nga oh, nagkaroon na nga ng lakas ng loob eh, di ba? Na sabi nga ni Mrs. Kabisnes, nagpakumbaba na nga yung tao eh, tapos, di ba? So sana maging malinaw po yan. Ano po, kahit sino po. Opo. Basta kay lumapit, pumunta rito, bukas ang aming tahanan. Ano po? Ayun, so pwede na tayo magsimula. Yes. Okay, Jinky, okay lang, no? Tanong, kung hindi ka komportable sa magiging tanong namin ni Mama Ka-Business, ay pwede kang mag-pass. Hindi kaya no comment po ako dyan, no? At yun ay ginagalang namin, ha? At ngayon pa lang kami ay tao sa pusong nagpapasalamat sa iyo kasi nagpaunlak ka. Kasi napakahalaga nito, nak eh. Itong vlog na ito, itong interview namin sa iyo na ito, napakahalaga nito. Ito ang magiging sagot sa mga question mark sa isipan ng ating mga mahal na viewer at maging sa amin yung mga business. Jinky, mayroon akong vlog na behind the scene doon sa pangyayari na kayo ay nag-date ni Bong. Date nga ba yun? Parang late na din. Okay. At kapansin-pansin doon na may mga tagpo na para bagang malambing pa rin kayo sa isa't isa. Okay. Jinky, anong dahilan anak? Bakit nagkaroon ka ulit ng lakas ng loob para magpakita sa amin sa kabila ng alam mo naman na nasaktan din kami, di ba? Hindi malingit sa yung kaalaman yon. Nasaktan din kami sa pangyayari sa inyo tungkol ni Bong, kayong dalawa sa karaan. Ano ang dahilan at nandito ka ngayon at hindi lang basta hinarap o kaharap kami, ano? Kundi maging sa publiko, sa vlog, ay andun yung iyong lakas ng loob. Kung bakit yung sinabing lakas ng loob kasi na walang makakapagsabi siguro na kababayan natin na kung halimbawa sila ang nasa sitwasyon mo ay mahihirapan na magkaroon ng lakas ng loob, no? Di ba? At pero yun ang tama, no? Yung ginawa mo, tama yun. Nagkaroon ka ng lakas ng loob at naniwala ka kay Mama Ka-Business na yung huling tagpo, yung bilin niya, yung huling vlog, nung hindi pa kayo apart ni Bong, ay bukas ang aming tahanan. Welcome ka rito. Salamat ha. At pinanghawakan mo yon. Katunayan, nandito ka ngayon. No? Okay. Ano ang dahilan? Ba't nandito ka at nagpakita ka sa amin at gayon din naman sa pagpayag mo na maisama ka sa vlog? Ibig sabihin, makita ka ng publiko, ng mga viewers sa Ka-Business family. Una po, nagpapasalamat ako kay ate kasi tinanggap pa rin nila ako. Kasi maganda yung pinakita nila sa akin. Susuklihan ko din na maganda, na mabuti. At saka sa mga viewers, kahit kung ano-ano yung mga sinasabi niyo sa akin, tanggap ko na mali. Alam ko naman na kasalanan ko yun. Tinatanggap ko yun. Lahat naman tayo may pagkakamali. Hindi naman tayo perfectong tao. At yung about naman sa amin ni Bong, Siguro mamaya na yon. Dito ka lang muna. Take your time, huwag kang magmadali para maalala mo yung mga dapat mo maalala na sasabihin. Dito muna tayo sa tanong ko kung bakit nandito ka ulit sa Ka-Business family at bakit nagpakita ka ulit sa vlog ng PBO, no? Ano yung dahilan? Yun ang aking tanong. Ano yung dahilan? dahilan Bukod doon sa sinabi mo kanina na pinakitaan ka namin ng maganda, sinusuklian mo rin ng maganda, siguro medyo elaborate mo ng konti yun na para doon sa alang-alang doon sa ating iba pang mga kababayan na
maaaring hindi nila nasimulan yung istorya niyo ni Bong, no? Para mas maintindihan. Okay, go ahead. Tsaka panoorin na lang nila para alam nila yung Tinamaan na magaling. Buti ko na maibuga yung kape ko. Yan sinasabi ko eh. Panigurado ko rito, tawa na naman tawa rito si Anime. Shout out. Shout out sa Anime. Anak ng Teteng. Oo nga naman, ba't di ko naisip yun? Panoorin niya na lang. Hindi na, ang ibig kong sabihin na ay yung sagot mo na yan kasi ay dyan nila mapagtatanto. Maging namin ni Mama ka business, yung nilalaman ng puso mo. So, kung di naman kalalabisan sa'yo, siguro mas maipaliwanag mo pa. Kasi siyempre, nandun na yun, na-miss, no? At sabi mo nga kasi, wala kaming pinakitang hindi maganda. So, para kay Jinkies, walang dahilan para nga naman na hindi siya magpakita, no? Pakiwari ko lang. At bukod doon, ay nagbilin nga kasi si ate na anytime ay bukas ang aming tahanan sa iyo. Kung gusto mo bumisita rito. Bukod doon, mayroon pa bang ibang dahilan? may ano po, yung pagmamahal niyo sa akin, na hindi nasa puso ko na talaga po yun. Pinatak ko sa puso at isipan ko po yun. Salamat salamat. Lahat ng payo nila ate, sinunod ko yun nasa puso ko yun. Kaya bumalik ako hingi talaga ako ng pasensya kay ate at ko yun talaga. Kasi alam ko naman kasalanan ko eh. Yung pag-amin sa isang mali na nagawa at kasalanan, no? Kasalanan, quote unquote, ay napakalaking bintahan yan, mga ka-business. Yan kasi ay magbibigay ng maluwag sa dibdib, gaan ng pakiramdam, at higit sa lahat ay kapayapaan ng damdamin. No? At very good ka raw na, no? At salamat kasi naunawaan mo na meron kang naging pagkakamali. Sapat na yun. Ako, para sa akin, sapat na yun. Para sa akin, sapat, okay din yun. Ang ano ko sa kanya, yun nga, nakita mo siya ng mababa ang loob. Kasi Kasi kung hindi mababalog niya, wala rito yan. Tsaka naano ko siya nung siguro napanood niyo yung vlog nila Junjun doon na nga sobrang sumakit yung nahiblog na ako, walang umiyak ako din. Team vlog. Siya, siguro napanood niya, nagtanong siya sa akin, ate, kamusta ka na po? Talaga? Hindi ko alam yun nag-message sa'yo, Jinky. Ba't di mo sinabi sa akin? Ay, nakalimutan ko ba? So kung sabihin mo sa akin para kahit ako rin, no? Kung ano yung naramdaman mong gaan sana, ganun na rin sana. Sabi niya, ate, kamusta ka na po? Okay ka na po ba? Magaling ka na po ba? Yun. Kung na niya, siguro napanood niya ngayon, alam kong... Nag-alala siya? Nag-alala siya sa akin. Kung baga si Jinky, hindi siya nagtanim ng sama ng loob, ng hinanakit, sa mga... Siyempre, marami din siya nakakita doon mga comments against sa kanya. Yes. Ngayon, sa akin naman, positibo yun kasi nakita ko siya, andun pa siya sa kanya pag-alala. Okay. Concern. Yun. Malaking factor yun Ngayon ko lang nalaman. Anyway, salamat Jinky Kasi maaaring pasintabi po. Maaaring isipin ng ating mga ibang mga viewers na totoo ba yun? Ang tanong, totoo ba yan? Totoo po yun. Totoo ba sa puso ni Jinky? Okay. No? Yung patungkol doon sa bagay na yon, mga ka-business naming minamahal. Totoo ba ang paghingi ng sorry? Totoo ba yung nilalaman ng puso, halimbawa yung pagpapakita ng pag-aalala kay Mama ka-business ni Jinky? Mga ka-business, sa ganang akin po, wala tayong karapatan na questionin yun. Kasi pag kinwestiyon natin yon sa pagkakataon na yon, ay nagagawa natin yung pagdududa sa ating kapwa, no? Saka
ano naman, sabi ko naman din sa kanya, kung may free time ka, pwede ka pumunta rito. Pag may free time siya, pwede siyang pumasyal, pwede siyang pumunta rito. At kung ano man yung ano nila ni Bong, sila na po ang nakakaalam nun. So sa amin sa kanila ay, i-guide lang din namin sila sa tama. Tanging ang Panginoon Diyos lang ang nakakatalos ng ating totoong damdamin at totoong layunin. Yayamang meron kasing bilin ang ating mahal na Panginoon Diyos na huwag kang humusga sa iyong kapwa upang ikay hindi husgahan. So, para sa akin, bahagi ng pagpapahalaga sa kautusan ng Panginoon Diyos na yon ay dinidisiplina ko ang aking sarili na huwag nga maging gayon, no? Na para kang tamang hinala. Kasi ganito po, kasimple yun eh. Para sa akin po ito ha, mga kabisnes, hindi ko kailangan pagtalo sa inyo, pambihira. Kalma! Yung inyong mga pananaw sa bagay na yan ay nirerespeto ko po, inuunahan ko na kayo. Itong sinasabi ko ay sa akin lang, hindi natin kailangan magtalo. No? Naiintindihan ko po kayo. Okay, tuloy ko lang. Kasi po, mga kabisnes naming minamahal, kung sakali na yan ay hindi totoo sa kanya, yung pinapakita niya, sinasabi niya, hindi kami ang magdadala nun. Kundi siya. At hindi kami ang nagkakasala, kundi siya. Halimbawa lang naman, no? So, wala tayong dapat ipag-alala pagdating sa bagay na yan. Kasi, sumasampalataya tayong lahat na mayroong Diyos eh. Kaya nga niya ibinilin eh, di ba? Na huwag kayong humusga sa inyong kapwa upang kayo huwag husgahan. Ano po? Kasi, sabihin ko nga, sa ayon sa gusto mo, kung ipapahintulot ng Panginoon Diyos, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kung kalooban ng Panginoon Diyos, kahit ayaw natin, wala kang magagawa. Kumbaga sa maiksing pananalita, itinitiwala ko po lahat sa Kanya. Hindi po ako banala, lalong hindi ako nagbanal-banalan. Ako po ay marami ring mali at naging kasalanan. No? Hindi lamang sa batas ng Panginoon Diyos, kundi maging sa kapwa-tao natin. Pero po, totoo talaga, once na pagtanto ko yan, hindi talaga ako sorry. Diba? Hindi talaga ako sorry. At babaguhin ko talaga sarili ko. Ganun po yun. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon. Once na yan ay napagtanto ko, napatunayan ko sarili ko, mali ako eh. Hindi ako magdadalawang isip talaga. Mali ka nga eh. Ba't mo pangangatwiranan? Iba kasi ang katwiran sa pangangatwiran. Okay. Tanong ulit, Jinky. Bukod doon sa mga sinabi mong dahilan, ay ano pa yung pinaka dahilan kung bakit nagkaroon ka ng lakas ng loob na kumbaga harangin man ang sibat ay ayan o, andito ka ngayon sa kabila ng sa'yo na rin ang galing na marami ka nababasa mga komento ng mga viewers na talaga namang dumudurog sa iyong puso at maging siguro sa pagkatao mo, no? Kasi nga wala tayong control sa ano mo sasabihin ng mga viewers dahil hindi nga natin sila kilalang personal. At karapatan nga kasi nila yon. At sa pamamagitan yan, sa pagbabasa ng mga komento, ang totoo, maraming factor dyan, maraming pagkakataon na itutuwid tayo, no? Napapanoto tayo sa ating nagiging mali. Di ba? Masakit nga lang minsan. Ano yun? Ano yung pinaka dahilan? Go ahead. Laman ang puso mo. Paalala ko sa iyo ha, lahat ng bibitawan mo rito ay kailangan totoo. Walang pagkukunwari kasi sisingilin tayo pare-parehas ng ating mga mahal na viewers. Ayun po, hihingi po ako ng pasensya sa kanta, pasensya sa mga viewers. Go ahead anak, may karapatan ka na gawin yan. Kausapin mo yung mga viewers.
Pasensya na po sa inyo mga viewers. Nasaktan ko kayong lahat. Sorry sa inyong lahat po. Kung ano man yung pinakita ko noon, babaguhin ko na ngayon. Hindi na maulit yun. At alam ko naman sa inyo nasaktan ko kayo. At alam ko din sa sarili ko na nasaktan ko yung ibang tao. Pero hindi naman po ako nagtatanim ng sama ng loob ko. Okay lang po mag-comment kayo na masasaktan ko po. Tao lang tayo. At paano ko na lang po sa inyo, huwag na po kayo magsalita ng masasakit. Go ahead. Sa bagay, ano nyo naman yan eh. Choice nyo yan eh. Kasi alam ko talaga nasaktan kayo na sobra sa ginawa ko talaga. Hindi basta-basta yun, alam ko yun. Kaya sorry sa inyo na. Pasensya na. Okay na? Ngayon, ang mga ka-business, kinakausap kayo ni Jinky. Sorry daw po. At inaamin niya po yung naging pagkakamali niya. Okay, so, sunod na tanong. Mama, kung may tatanong ka, Pwede ako. pwede o. Sige ka muna. Tanong ko lang na, sa pagkakataong ito, ang tanong ko ay, nakabalik ka ba sa trabaho mo dun sa nag-aalaga ng kaudabalan ng bata? Kasi di ba yung paalam mo din nung nakaraan, yung bago ka umalis ay sabi mo nga ay pinababalik ka ng iyong amo. Ngayon, ang tanong ko, nung umalis ka rito, nakabalik ka ba? Opo, nakabalik po ako doon nung Sunday. Ito lang, kung saan nila Nung kinuha ko po yung mga ID ko po at saka damit. Tapos nag-usap din po kami ng amo ko na kung okay na daw ako. Kasi kaya nga hindi nila ako inano talaga, pinabalik pa doon para daw yung maano na yung isip ko. Kasi naawa talaga sila sa nangyari pa. Ibig sabihin, ito lang Sunday mo lang siya pinuntahan. So, nung umalis ka rito is ano yun eh, January 30, tama? January 30, so, lumagpas pa ang, mag-iisang buwan. February, no? So, ibig sabihin, Tama. 1 Ano month yun? siya. January 30 yun kasi anniversary, monthsary nyo sana. Katapusan yun eh. So, ibig sabihin, hindi ka kaagad pumunta doon. Okay. Bakit? Kulang-kulang isang buwan. Saan ka naglagi? Doon po sa Diyan sa kita mo. Okay. Ngayon, nung pagpunta mo nung last Sunday, nung February, ano bang Sunday? 25? 26. Ngayon, bali, hindi ka na pinabalik or nakuha mo lang yung gamit mo? pinapabalik pa po ako nun. Kinuha ko lang talaga yung gamit yung ID kasi importante yung mga ID ko. Okay, Tia. Masundan ko lang yung tanong ni Mama ka-business. Bakit tumagal pa ng mahigit isang buwan ba? Opo, kasi hindi. Kulang-kulang isang buwan kasi. Kulang-kulang isang buwan ang lumipas mula nung ikay nagpaalam dito. January 30. Oo. At yun nga rin yung end ng, doon sa vlog, yung end ng Bonjin, no? Ay, bakit hindi ka kaagad pumunta sa amo mo na batay sa iyo ay yun ang isa sa dahilan kung bakit kailangan mo magpasya ng ganoon bukod pa ron sa ate mo na ayaw ka mo. No, bakit tumagal pa ng ganoon? Parang ang dating kasi ng iyong pagpapaliwanag sa amin noon ay kailangan mong umalis dahil nga doon o immediate, no? Dahil nga sa nag-aalala ka sa inaalagaan mong baby, bata. Kung totoo na ikay talagang nag-aalala ron sa bata, ito'y maaring tanong din ng ating mga viewers, bakit hindi ka kaagad bumalik doon o pumunta doon? Lumipas pa ang halos isang buwan.
nag-chat kami nun ng amo ko na parang hindi na nila ako inano kasi nga, Hindi ka na nila pababalikin, gano'n? opo, tapos yung ano, hindi naman sa ganun na, nag-chat kami na sabi lang nila na nasa Bulacan pa sila kasi yung anak nila wala pa nang mag-aalaga. Nandito Okay pa na ako. excuse sa makikiraan, paalala lang, yung iyong amo ay nanonood ng vlog ng Ka-Business, no? Shout out po sa inyo. Kung bakit ko nasabi ito, para magsilbing paalala rin, no? Para magabayan ka rin na yung iyong magiging pahayag dito sa vlog na to ay walang magiging anumang problema sa hinaharap. Kasi kung halimbawa na may masabi ka rito tapos hindi totoo, para sa mga amo mo ay natural mintes, magkakaproblema na naman tayo. At ayaw ko naman ganun kasi kawawa ka na naman. No? Okay, go ahead. Tuloy mo lang. Mga ka-business, yung aking ganitong ika nga ay pagtatanong kay Jinky, bahagi po ito ng pagsaalang-alang ng kapakanan ni Jinky. Ano po? Para Transparent tayo. transparent tayo. Ito kasi yung pagkakataon na para maibigay niya yung kanyang side at mamaya aalamin natin kung ano-ano pa yung mga iba pang nangyari. Na pare-parehas din naman nating tanong. Okay na, sige na. Bakit hindi ka agad bumalik? Oo. Ang araw na yan, bawa, January 30 or 31 or 1, February 1, ba't hindi ka bumalik agad? Kasi yun naman ang sinabi mo sa amin na agad, asap ka ng pinababalik ni amo mo. Nagpahinga ako nung ilang linggo, tapos nag-chat na kami ng amo ko. Sabi ko, ate, kunin ko na yung mga ID ko. Tapos yung gamit. Tapos nung pumunta na ako nung linggo, sabi, nung nalaman ko lang talaga na may yaya na yung bata. Okay. So, nakakuha na sila. Oo, nakakuha na sila. Tapos, Nalaman mo nakakuha ito lang, tulong link Oo. lang to. Okay. tapos nung nalaman ko na nag-usap kami doon. Sabi ko, ay, tapos inalagaan ko muna yung anak ko. Kasi magsasamba sila ng Sunday. Tapos nung umayos ako, iyak na iyak. Tapos sabi ng Okay, maputol kita sandali na ha. Kasi para hindi tayo malihis at hindi tayo, ibig sabihin ay wala tayong mapatlangan, no? Okay, so batay sa sagot mo doon sa tanong ko na kung bakit hindi ka kaagad dumiretso doon, ay ang sabi mo dahil nagpahinga ka. Okay? Sa madalit sabi ay okay lang. Okay pa yung battery niya. Ibig sabihin ay hindi mo nagawa yung sinabi mo sa amin na dahilan, no? Na kailangan mo kaagad bumalik sa iyong amo. Okay? No, maliwanag 'yun, no? At ang iyong naging sagot naman, dahilan mo ay dahil nagpahinga ka. Doon sa sinabi mong nagpahinga ka ng ilang linggo, ay hindi yung sapat na dahilan, no? Kung titingnan mo at uunawain mo yung sinabi mo sa amin na kailangan mo na kagad bumalik sa amo mo. Kailangan na pala eh. Eh bakit nung pagkagaling mo rito, nagpahinga ka pa ng ilang linggo? At ang sabi mo nga, pagkatapos mo magpahinga ng ilang linggo ay saka kayo nagka-chat. So ibig sabihin, mahabang panahon na wala kayong komunikasyon ng amo mo. At check yun, merong nakapaloob na dahilan din, no? Ito ba ay marahil na hindi ka pa handa o meron kang ibang bagay na inaalala? Ito ba ay marahil ay pinanghinaan ka ng loob dahil nalaman ng amo mo yung mga nangyayari sa iyo dito sa Ka-Business Family at isa sa mga dahilan ay nag-alala ka na baka ibang siyempre mapagsalitaan, mapagsabihan o ma-question, no? Ano masasabi mo ron? Totoo ba yun? Tama ba yung aking naiisip na yon? opo, tama po yun.
Pero ako din sa akin kasi ganito yun na, kung totoong talagang pinababalik ka ni amo, nung umalis ka rito, dapat dumiretso ka na doon. Hindi ka na nagstay Hindi po doon kasi sa Caloocan. yung bata kasi nasa Bulacan eh. Kaya wala din ako mabantayan doon. Okay. Eh pero, bakit sila kumuha ng ibang yaya? Pansamantala daw. Saka, pumunta ka doon, hindi pala February na yun. March 2 pala yung linggo. Ito lang ba? Ito lang linggo na to? February tayo. Kasi ang February natin na 28 ay Friday. Sabi mo kanina linggo, March 2, tama? Hindi. Hindi naman. February. February ano ba? Basta February. Ito yung... Nung Sunday. Itong Sunday na to, 23. So, February 23 ka, pumunta doon, tama? 16 yata yun. 16. Sunday. Okay. Okay. So ngayon ganito, yung mga binanggit ko ay nagsisilbing guide lang sa iyo yun, ano? Na baka kasi mga ka-business, ang aking pag-aalala, baka kasi malito siya sa mga sagot at malagay siya sa isang sitwasyon na mapasubo na naman. No? So yun ang aking iniiwasan. Kaya kinaklaro ko para ito sa iyong kapakanan. No? So, ganito, Jinky, paunawa ko sa iyo. Walang sino man, kahit kami ni Mama Ka-Business, kahit sinong viewer, ang may karapatan na sabihin sa iyo na hindi dapat ganun ang iyong ginawa o naging desisyon. Wala, mga ka-business, wala tayo sa posisyon para sabihin yun sa kapwa natin. Buhay niya yan eh. No po? Okay? Pero, obligasyon ng bawat isa sa atin na yung ating bawat binibitawang salita ay dapat totoo. No? Lahat dapat ay totoo. Obligasyon talaga natin yon bilang isang individual. Ngayon, ganito. Pagka sinundan mo kasi lumalabas dito, tuloy, no? Pasensya ka na ha. Na hindi totoong pinababalik ka talaga ng iyong amo. No? Pasensya ka na ha. Ito'y kung ano lang naman, kumbaga paglilinaw lang, no? Paglilinaw lang para maipaliwanag mo. Kasi bagaman meron na akong naiisip na pinakadahilan mo, pero mas maganda kasi manggaling sa iyo, no? Okay. Lumalabas kasi na parang hindi totoo yung sinasabi mo na talagang nung nagpaalam ka rito ay pinababalikan ng amo mo. Kasi batay sa iyo ay paano ka nga naman babalik ang batang inaalagaan mo o yung obligasyon mo ay nasa Bulacan pa. No? So siguro para sa akin ay dapat siguro ay mas nabigyan mo ng linaw na doon muna ako magstay sa Kamarin o doon sa tita mo dahil ang bata ay nasa Bulacan pa at pagka halimbawa bumalik na sila doon sa bahay nila sa Pasay ay saka na rin po ako pupunta sa Pasay para ituloy yung aking trabaho. May ganun ba kayong pag-uusap ng iyong amo? Yung ano po, yung nasa Caloocan po ako. Yun po yung usapan namin. Nasa, ano pa lang kasi yung bata niya sa Bulacan. Tapos nung pagpunta ko lang talaga, may katulong na talaga sila. Ito nga yun, yung sinasabi mong linggo, nakaraang linggo. Anong petsa yung sinasabi niya linggo? February 16. February 16. Okay. So pagdating, pero bago ka pumunta ron, ay meron kayong conversation ng amo mo sa chat. Okay, ano yung mga napag-usapan nyo? Batay lang sa trabaho pero pagka personal na, huwag mo nang banggitin, no? Yung batay lang patungkol doon sa trabaho. Okay, ano yung mga napag-usapan nyo? Yun na, sabi ko, kukunin ko na po yung gamit ko at saka yung mga IDs. Okay. Wait. Bakit ganun ang naging aktwasyon mo at sinabi mo sa amo mo?
na kukunin mo na yung gamit mo, samantalang ang sabi mo sa amin ay meron kayong pag-uusap ng amo mo na kailangan kang bumalik kaagad sa kanya dahil nga sa pag-aalala mo rin sa alaga mo. Bakit naging ganon ang approach na paglipas ng ilang linggo, makaka-receive ang amo mo na, ate, kukunin ko na yung mga ID at saka gamit ko. Na imbisa na ay, ate, papunta na po ako dyan. No? Di ba mga ka-business, ano po? Bakit naging ganon? Ano ba nangyari? Nagalit po sila sa iyo dahil hindi ka ulit nakabalik. Galit si amo. Hindi naman po. Hindi naman po sila galit. Bakit ganon ang naging aktwasyon mo? Bakit mo naisip na yun ang sabihin sa amo mo na instead of, ate, pasensya na kayo ha, at hindi ako kaagad nakabalik dyan, at pwede pa ba akong bumalik dyan, ate? Sana ganon, ano? Di ba? Pero, imbis na ganon, ay, ate, kukunin ko na po yung gamit ko at saka yung ID ko. Bakit naging ganun na? Ano bang naiisip mo sa pagkakataon na yon at ano bang nararamdaman mo? Na siyang naging dahilan kung bakit yun ang nabanggit mo sa dati mong amo. Wala naman po yung dahilan po. Kasi hindi naman sila nag-aaral. Hindi naman po sila galit sa akin. Oo. Bakit kukunin mo na yung mga gamit mo? Paano yung pinag-usapan nyo? Nababalik ka sa kanila. Kasi nung nalaman ko na may katulong na sila, hindi na po ako Kailan mo nalaman? Nung pagpunta ko po. Bago ka pumunta ron, nag-message ka na. So nauna yung mensahe mo, nakukunin mo na yung mga gamit mo, bago mo nalaman na mayroon na silang panibagong katulong. So ibig sabihin, gusto kong malaman kung okay lang. Pero kung hindi ka komportable, sabihin mo na sa akin, papaka-business pass po. Kung halimbawa, personal na masyado, no? Ibig sabihin na hindi ka na komportable na ipaliwanag pa, lalo na sa vlog, yung dahilan, no? Igagalang namin yan na, walang problema, maintindihan namin yon. Ano yung dahilan? Bakit ka nagsabi o nag-message sa amo mo na kukunin mo na yung ID mo at mga gamit mo na ang ibig sabihin nun ay nagpapaalam ka na sa kanila? Na imbis sana ay, ate, pasensya na, hindi ako agad nakapunta riyan kasi ganito, ganon, no? Ano man ang reason, ay karapatan mo yon. Bakit? Nagpasya ka na kunin na lang yung ID at saka mga gamit mo. Ano ba ito? Ito guide ha. Guide lang ito mga ka-business. Nahiya ka na ba? Nawalan ka na ng lakas ng loob dahil sa ilang mga bagay-bagay na inaalala mo na bahagi pa rin ng dalang hiya at yung mga hindi mo natupad na napag-usapan ninyo. Ganoon, no? Yun, halimbawa lang. Para matulungan ka na magsabi ng dahilan. Hindi mo ba naitanong sa ate mo, sa amo mo na, ate, pwede pa po ba akong bumalik? Hindi mo ba naitanong sa kanila yan? Hindi mo ba sila na-chat na, te, pwede na po ba akong bumalik dyan? Andiyan na ba yung may kapalit na ba? May kapalit na ba ako, te? Pwede ba akong bumalik dyan? Yung ganun. Bakit ayaw mo na rin ba magtrabaho doon? Nagdesisyon ka na rin ba na ayaw mo na rin doon? Hindi na ako sabi ko. Kasi karapatan mo naman yun. Wala ka naman dapat ikatakot eh. Wala kang dapat ipag-alala kasi maging yung amo mo ay maintindihan ka kung yun ang naging desisyon mo. Na ayaw mo na sa kanilang bumalik. Oo. Nagbago ba ang isip mo no pagkatapos na ipinahayag mo sa amin dito na kailangan mo magmadali, bumalik ka agad doon sa amo mo dahil sa pag-aalala mo rin doon sa alaga mo. Nung naihatid ka sa kamarin ay nagbago ang iyong pasya. Nainis ka na ba? Ayaw ka nang bumalik. Gano'n? Ba? Go ahead na kasi ano to na. Ayaw ka nang bumalik. Yes, yung ating mga maghahanap na ako ng ibang mapapasukan. Okay. Ba yung naging desisyon mo? Yun ang naging desisyon mo.
Bakit? Kasi may bakit pa rin yan eh. Mm-mm. Go ahead na. Come on. Kasi po may katawan na nga sila. Anak, hindi kasi valid yung sagot mo kasi nauna kang mag-message ng pagpapaalam. Na bagaman hindi tuwira na sinabi mong nagpapaalam ka na, pero yung iyong pamamaraan ng pananalita ay lumalabas na ganon. Kukunin na yung gamit, kukunin yung ID. Siyempre, ang isipin, kahit sino magtao ay nagpapaalam na ito. Siguro ang ano dyan, nababasa ko sa isip niya, nalaman niya na ng una pa na meron na siyang kapalit. Yon. Hindi ba, hindi kaya na nauna mong nalaman na balitaan na meron ka ng kapalit bago mo pa talagang natiyak na nakita nung pumunta ka na, natiyak mo na meron na pala talaga. Baka kasi ganon. O, kasi sa chat pa lang, nagpapalat ka na, kukunin mo na lang. Oo. May ganun bang pangyayari? Mayroon ka bang nabalitaan? Kasi kung maalala nyo mga ka-business, mayroong viewer din tayo ron, shout out po sa inyo, yung mabait na nanay doon na minsan ay nakipagkwentuhan pa sa amin doon sa lugar nyo, di ba? Na siya ang nagrekomenda sa iyo doon sa iyong pinagtatrabahuan. Baka kasi may pagkakataon na nangyari na narinig mo lang, hindi kaya sinabi sa iyo mismo na, Jinky, may kapalit ka na doon. Wala naman po sinabi. Pero naramdaman ko po sa chat nila ate kasi nga parang nanlalamig yung chat nila sa akin. Puro ano nila na yung alaga ko nasa Bulacan. Pero parang naisip na parang may kapalit na tayo. Na ayaw ka na nilang papalikin. Parang gano'n. Kasi nga, syempre, kumbaga ano dyan hindi ka kasi agad nakabalik. Syempre, kukuha talaga sila ng kapalit mo kaagad kasi mo January 30 ka umalis dito. Pero umalis ka kasi doon ay before pa New Year So ngayon, si Amo talagang maghahanap na siya ng kapalit mo dahil almost 1 month ka mula before New Year ay nandito ka na, di ba? Tapos January 30 ka, umalis dito. Tama? Mga ka-business, thank you. Sila na mga ka-business na nagpalit tayong battery at bat empty tayo. No? So, tuloy lang natin. At ayun nga po, yung nililinaw natin dito ay yung dahilan kung bakit hindi niya nagawa o natupad yung sinabi niya na kailangan niya nang bumalik sa amo niya. No? Kung ano yung dahilan at bakit imbis na doon siya dumiretso ay nagtagal siya sa kamarin o dito sa tita niya na ilang linggo at imbis na sabihin niya sa amo niya nung nagkaroon ng pagkakataon na sila magkausap sa through messenger ba na ate pwede pa ba akong bumalik dyan ay ang nangyari tuloy kukunin na yung mga gamit at ID na lumalabas ay nagpapaalam ng tuluyan. Okay, so yun na siguro mga ka-business ikaw ang magtuloy ng tatanungan at mga ka-business himayin natin ito kasi nakasalalay dito yung reputasyon ng ating kababayan na si Jinky, no? At to be fair, ulitin ko, no? Kailangan maibigay mo yung side mo na totoong nangyari para maalis ang lahat ng mali at negatibong isipan ng mga viewers patungkol sa iyo, no? Na yun nga nung una kasi talaga namang andoon yung hindi mo rin pagtupad na hanggang dulo kayo ni Bong bigla-bigla na lang ay nagpasya ka na iwanan si Bong at lisanin ang ka-business family. So sa pagkakataong ito ay para sa iyong kapakanan ito, Jinky. Sabihin mo ang totoo. Wala kang dapat alalahanin. No? Wala kang dapat alalahanin. Go ahead, mama ka-business. Ang tanong ko dito na, kaya ka ba hindi
bumalik doon sa amo mo nung alis mo dito dahil ba nalaman mo na may kapalit ka na? Tama ba yun? O ayaw mo na talagang bumalik? Nag-desisyon ka sa sarili mo? Na, yun nga ate, yung, ano lang po yung, O natatakot ka lang na baka mapagalitan ka? Kasi bakit hindi ka nakabalik agad? hindi naman po. Kaya kinuha ko po yung mga gamit ko doon kasi nalaman ko na may kapalit na sila sa akin. Teka muna, ang sabi mo kanina ay bago mo nalaman na ikay may kapalit na, ay nung pumunta ka na at nakita mo nga na may kapalit ka na, di ba? No? Pero bago mangyari yon na ikay pumunta roon at nakita mo mismo na meron ka ng kapalit, ay meron muna kayong naging pag-uusap ni amo at ang sinabi mo nga ay kukunin na ang ID at mga gamit. Ano ba nangyari talaga? Yung totoo, anak Ano ko. yung sinabi niya sa iyo? Mm. Ano ba talaga nangyari? Alin ang nauna? No? Kasi mahalaga yan eh. Yung pagkakasunod-sunod. At ayaw ko naman nang dahil sa kalituhan o baka nalilito siya, ay hindi niya masabi o mailatag yung totoong pangyari at siyang magiging dahilan para mahusgahan ka ng mga viewers. Di ba? So, paano ba yun? Ano bang ano ron? Ano yung naging desisyon mo? Bakit hindi ka agad bumalik? Yung araw na umalis ka dito. Bakit anak, hindi ka bumalik agad sa kanila? Anong nangyari? Huwag kang mag-alala na kasi pwede mo naman kausapin yung dati mong amo na magpasintabi ka. Ate kasi yung sasabihin ko po rito, ito po kasi yung Dahilan. totoong dahilan, no? Ito yan, ganun. Bakit? Hindi magagalit yun, hindi magagalit. Ako nagsasabi siya. Unang-una, hindi naman nila kasiraan to eh. Yes. Dahil kung halimbawang ikay napagalitan, abay tama lang. Mm-mm. Karapatan ng amo mo yun ay Kasi hindi ka nagpaalam. pagsabihan at sabihin na natin kagalitan. Talaga nga. Oo, kasi nga, meron kang hindi natupad Oo. sa inyong naging usapan. Na ang pagbalik mo ay sa araw ng ganyan. Kasi si ma'am ay magagalit talaga sa iyo yun. Dahil, pero mo ba naman na, kasambol ka di ba? Saan mo naman nakagilapin Oo. amo mo? Kaya, dito pa lang na, sabihin mo na kay ma'am na, kaya, yung nag-isusot ka sa sarili mo na hindi ka na bumalik dahil, Kausapin mo muna sila, Oo, ma'am. ano naging dahilan mo? Kung ang pinag-aalala mo, kaya hindi ka makabitaw ng totoong dahilan, dahil baka iniisip mo, dahil nga nanonood, ay magdaramdam sa'yo, o hindi kaya ay makasaling ka ng damdamin, o hindi kaya ay ikaw nga, mapasama sila. No, hindi sila mapapasama rito. Garantisado yun. Garantisado. Inaamin mo yung kasama. Kasi sila, hindi nagkulang sa'yo. Ikaw ang may naging pagkukulang. Go ahead. Yeah. Ang totoo po nito, sabi mo, ang totoo po nito mga ka-business, ito po yung dahilan kung bakit hindi po ako bumalik sa kanila sa pangako kong babalik ako sa ganitong araw. Tawag nito, hayaan mo siya magsalita sa bagay na yan. Hayaan mo siya. Hindi po pwede yung ganun. Bigyan ko lang siya ng idea. Ganito kasi yung mga ate ko yan. Kasi nga po, nung nagsabi ako sa kanila na babalik ako noong January, hindi na tuloy yun. Hindi mo natupad. Opo, hindi na. Okay, so, At saka inaamin ko naman po na kasalanan. okay, andun na tayo anak. Talagang kasalanan mo, walang pagtatalo ron. Okay, so ngayon, nung hindi mo natupad yung unang usapan ninyo, na babalik ka nga doon, anong nangyari pa? Bakit ka nagdesisyon na kunin na lang yung ID mo? Kasi ko naramdaman ko na parang may something yung pag-chat namin na parang inaano na lang nila na gano'n na yung anak nila nandun sa Bulacan. Pero pag-isip ko nandun lang sa Pasay. Kasi may naramdaman ko na parang may kapalit na sa Ibig sabihin, ay bago yung sinabi mo na nag-chat kayo para magsabi na kukunin ang ID at saka mga gamit mo, ay may mga nauna pa kayo pag-uusap o pag-chat-chat na nangyari. Tama ba ako? At yan ba yung sinasabi mo na nauna na nangyari o pag-uusap ninyo ng amo mo?
Teka, parang ako naguluhan kita. Bigla ko na lang naisip. Bigla. Ito lang. Di ba, Nak, may usapan pala tayo nun na hanggang December ka na lang pala dyan sa kanila. Di ba? Naalis na siya doon. Yun na yung endo niya. Nagpaalam na siya na aalis na siya doon. Di ba? Oo nga, no? Hindi kaya may kinalaman nun. So, kumbaga ay parang, ang sabi mo sa amin noon, nabanggit mo na, nagpaalam na po ako sa amo ko na hanggang December 26, 24, ka na lang sa kanila, di ba? Ton, alala mo yun? Kumbaga, nagpaalam ka na nilipat ka na ng ibang mapapasukan. Kaya nga, natanong ko nga sa kanila kung nagkabalikan na ba sila. Yung kanina, anong napanood mo yung vlog na yon? Oo. O ano sabi niya? Ayun, sabi siya, ang sagot. Hindi lang po natuloy yung kasal, pero Tika muna. Kasi baka ako ang malagay sa balag ng alanganin nito Isipin ko sandali. Tika muna mga kabisnes. Parang wala nga ganun, ano?